ng Diyos bago pa lalangit ang sanlibutan. Kaya nga eternal eh. Before the creation of heavens and earth, kasama na yun sa plano ng Diyos. Okay? Tignan natin kung ano pa ang ating mababasa sa Ephesians chapter 3 verse 3. Yun na nga, nakita niya, ito yung context nun, no? Eternal purpose. Pero simulan natin sa 3 para maipakita ano ba talaga itong mystery na naging mystery o naging hiwaga sa mga Hudyo. Sabi po na ba nila kasulatan sa Ephesians chapter 3 verse 3, how that by revelation, okay, ando naman uli yung pahayag, was made known unto me. So, merong ipinahayag kay Pablo. Yung salitang me, referring to Pablo. Merong revelation. Na ano? Yung revelation niyan ay ano? Revelation na, sabi pa, made known. Parang redundant dito si ano, no? Parang redundant si Pablo, no? Hindi kumuha ng grammar sa English. Made known na revelation pa. Okay, sabi nila, how that by revelation was made known unto me, the mystery. Sa pamamagitan ng pahayag sa kanya, naintindihan, nahayag sa kanya ang ano, yung tinatawag na mystery. Kung yung mystery niya nahayag na sa kanya, mystery pa ba sa kanya? Hindi na. Maliwanag na sa kanya. Pero itong mystery ito, pinaliliwanag niya. Sabi niya, how that by revelation was made unto me the mystery as I wrote before in few words. So, nung mahayag sa kanya ito, ano niya? Inilagay niya sa ano? Sa sulat. No, he wrote it. No, kaya pag binasa natin yung mga aklat niya, kung babasahin natin yung aklat niya tungkol sa revelation ng mystery, magiging mystery pa rin ba sa atin? Hindi na, di ba? Sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 4, whereby when you read, ano yung when you read? Yung kanyang isinulat na may kinalaman sa mystery. Okay? Whereby when you read, ye can perceive my understanding. Understanding of what? Understanding in the mystery of Christ. Okay. Sa Colosas, dalawang mystery po ang re-reveal ni Apostol Pablo. Yung mystery about the salvation of the Gentiles or inclusion of the Gentiles doon sa salvation. Meron rin siyang mystery sa chapter 2 ng Colosas na may kinalaman naman po sa problema ng mga Gnostics, yung mystery ng pagiging divine ng ating Panginoon Kristo. At yun naman ang pagtutuhayan natin sa next week. Pero dito makikita natin, ipinahayag ni Apostol Pablo, no? Kung babasahin niyo yung aking sinulat, kayo rin, maintindihan niyo kung ano yung mystery of Christ na sa akin ay ipinakilala sa pamamagitan ng pahayag that was made known to me through the revelation. Ano yon? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 3 verse 5, which in other generation, ibig sabihin nung mga nakaraang panahon, was not made known unto the sons of men. Dito itinago Not made known. Talagang tinago. Hindi pinagsikapang ipahayag. Inilihim. Kaya naging misteryo. Kapag yung nilihim-lihim, isang taong malihim, isang taong punong-puno ng misteryo. Hindi mo mabasa
ito mga kailan itago, ngayon naman ito ay ano? Ito ay